Oh! May video? Nice, nice! May nahuli akong isda. Togi. Walang katao-tao. Aapoy pala yung marshmallow eh, no? Sarap. Pwede lutuin to. Kain po. Ito po, nagdadamo po kami. Naglambing yung motor ko. Ayoko na yan par, hindi gumagana, sa'yo na lang. Hello guys, welcome back sa ating YouTube channel. At ngayon, napaka-special dahil meron na naman tayong pagbibigyan na isang follower kung ano yung iluluto natin ngayon sa ating camping. At madalas kong nababasa na mag-camping daw tayo dito. Ito yung first time na magka-camping tayo sa tabi ng dagat. Bago tayo umalis, ipakilala ko muna sa inyo yung bago nating alaga na Yamaha Aerox version 3 SP. Kabibili ko lang siya kahapon at balak ko siyang i-circuit concept. Ngayon, kung gusto ninyong i-review natin ito sa YouTube channel natin, paki-comment lang dyan para yun ang ine-next natin sa next video. So tara, wag na natin patagalin pa. Pupunta na tayo at ako'y mamamalengke pa. Welcome to Municipality of Castillo, Zambales. At syempre, dito ulit tayo mamamalengke. Naku, puno yung dati kong pinagpaparking ano. Doon pala nagpapark yung mga tricycle, no? Dito na lang ako magpapark. Tapos, gaya ng dati, yung helmet ko ay ilalak ko dito sa manibela. Okay, marami-rami yung sangkap ng kakainin natin ngayon. Alright, ito yung sangkap. Ano po to? Talbos kamote. Okay. Okra. May kalamansi po kaya? Bawang, sibuyas, sile, talong. Dalawa pa po. Kamatis. Ano sa Tagalog ng alubebe dito? Pabili po. Bagoong po yun, no? Yung ayan po, pabili po ako. Yan po yung pinaka-konti na pwedeng bilhin. Magkano po yan? 25. Okay, marshmallow naman. May marshmallow po kayo dyan? Doon banda. Anong marshmallow? Mamalin po dyan yung pwedeng sunugin. Yung, apo, yung ano. Lahat po pwedeng sunugin. Ay, yung puti po yan. Sige na lang. Magkano po yan? Ano, 42. Opo. Lahat po dito items, lahat pwede sunugin. Ano pong kaiba ng dalawa? Yung size po niya? Dalawang copy po, white po. Ito po, yun. Ano yung page niyo? Ito po. Thank you po. May nakaraan na nagano dito? Apo. Thank you po. Thank you boss, thank you. Magic syrup. Sabi ng asawa ko, asin na lang eh. So, daing, saka diles, and then tilapia. Thank you, sir. Thank you. Sa kakamadali ko, nakalimutan ko yung bag ko. Dito yung dala ko, dami. Apo, sige po. Sige po. Wakas, nagkita tayo. Nagsundo po yata kayo. Yun o. Thank you po. Ate, sige, hindi ko na kami. Yan, ito po. Buhay po. Ito po, pinakamalaki. Pwede na pong kainin to. Pwede pong ipakulo lang to, tas sige po. Ito po ba yung daing? Opo. Pwede po kaya hanggang bukas kapag di nirep? Opo, basta lagay niyo sa rep. Paano po pag walang rep? Kailangan lagay, ilutuin na. Pag niluto mo yan, kahit kinabukasan, okay yan. Okay, kompleto na ang aking pinamili. Sasamahan ko sana ng itlog na maalat, kaya lang maalat na yung almusal ko eh. Alright, ang distansya mula dito sa Castillo's Public Market ay 84 kilometers pa. Di ba last camping natin sa Zambales din tayo? Ito yon, yung dike na pinuntahan natin. Dito ako kumanan sa Kainumayan. Bili tayong saging. Boss, pabili akong 2 piraso lang ng saging. Eto sir, pwedeng piraso lang. Lahat ng pagkain dito. Yan. Okay, pinapalip niya ako dito sa Magalawa Island. Wow, mapuno ah. Uy, ang ganda. Ayun na yung dagat pala. Ayun, CST. Buti meron siyang ganun, no? Kasi wala naman tao sa paligid eh. Wala pa pagtatanungan. Tapos dito wala na signal. Uy, medyo humihirap dito ah. Pero kaya naman ng kotse. Naalala ko kasi yung mga nakasedan. Kasi mas marami yata nagka-camping ng nakasedan eh. Ah, eto, humirap na. Eto, may mga sasayad ng sasakyan dito. Okay, napansin ko meron siyang semento sa pangkotse, no? Kaso pagdating dito, basag siya, no? Medyo malambot ang lupa dito. Ay, grabe, ang lapit ng dagat, oh. Pwede ka na mag-camping dyan, oh. Alright, dito tayo. Ay, angas dito, ang ganda.
Nakachempo na naman tayo, wala masyadong tao. Di pala ako mahirapan sa panggatong. Ang dami palang sanga dito. Nice, mayroon kaya akong mahuhuling isda dito. Siyempre doon nakaharap yung ating tent. Ito na mismo yun, yung ground natin. Sakto bagong walis pa, may guhit-guhit pa yung lupa. Pinapagitnaan ako ng 2 puno. Okay, unang-una, ground sheet muna. Doon sa amin, kumuha ako ng 2x2 at saka 1x2 na kahoy. Thank you rin. Thank you po. Iba-iba lugar namin eh. Yun o, thank you po. Thank you enjoy po, enjoy po. Tapasin nyo, tabingi ko na tinatayo yung pole ng canopy. Kasi ganun din eh. Ibubuka rin natin yung pag hinila na ng tali. Ito sinaserte na din nila yung mga dahon na natuyo para malinis na naman. Oh. Nandito tayo sa lugar na malakas ang hangin. So kailangan safe yung pagkakatali ng canopy natin. Ngayon, ganito ko siya itatali. Dahil baka kasi lumakas ang hangin, lumipad ng ganyan yung canopy. Pasok mo to dito, shoot mo sa ilalim, and then shoot mo sa taas. Para hindi siya mababaklas na ganyan. Pagkatapos hihilain mo to, sabay tasak ng peg. Dito sa tabing dagat, yung pegs kahit gaano mo siya ibaon, madali lang siyang mahugot. Ngayon, ang diskarte, isa-side natin ng ganyan yung pagpako sa kanya. Para pag humila yung tali, pa ganyan yung hila, hindi pa taas. Okay, ngayon pa lang, kahit wala namang bagyo, mahangin no? Huwag kayong pakampante. Hindi mo alam mamaya, pag natutulog ka na, biglang lumakas yung hangin. Di, at least ngayon, ready ka. Maayos yung pagkakatali ng shelter mo. May aso. Sa wakas, magagamit ko na yung dog food na nabili ko. Lutong. 2 na sila. Oh, diba? Pareho silang single mom. Init ng tubig. Nung nga pala chinek ko kung sino-sino yung umu-order sa link ko dito sa video, nagulat ako. May umorder ng 4 na Bidalido tent na ganito. Kumusta na kaya sila ngayon? Di ba sila na-disappoint? Iyon Aba, may tubig. May yelo pa. Yun. Kaya lang nakakaingit pag nakasasakyan eh. Pwede ka magdala ng yelo mo eh. Sa mga ganitong panahon, mainit. Salamat sir. Pwede po picture na Sige po. natin. Thank you sir. Nasaan yung mga anak mo? Ano bang pinag-awayan yun ng mister mo? Mamaya, tapusin ko lang yung tent ko. Merienda ka ulit. Merienda! Tikman nga natin yung tubig. Ang sarap ng tubig. Ang lamig. Nasisilaw ako. Tutok yung araw dito. Pagkatapos nagre-reflect pa sa dagat. Kaya buti na lang, meron tayong tig 150 na
shades. Ayan, ganyan sa kaliwanag. May araw doon. Tapos dito sa dagat, nagre-reflect yung liwanag. Kaya doble yung liwanag sa mukha mo. May nagbigay ng suha sa akin. Ayun sila oh. Sila yung nagbigay sa akin. Meron sir. Ayan, thank you sir. Enjoy. Ngayon, tatanggalin ko na to. Dahil tapos na akong mag-assemble ng aking temporary shelter. Togi. Oh, masarap kasi siya, no? Parang Coco Crunch. Ngayon, lalabas ko na yung pang bonfire ko habang maliwanag. Ang luwang ng space ko, no? Inatras ko kasi ng sagad yung tent ko. Kaya ang daming natira dito sa canopy. Ipupwesto ko muna yung motor. Ito nga pala yung kahoy ng pine tree. Binigay sa akin nung nakasabay ko sa Camp Kahuya, Kalia. Sindihan mo lang ng isang beses, tuloy-tuloy na siya magliliyab. Okay, this is it. Luto time. Pag pinagmasdan mo yung sunset, ang ganda oh. Hindi ko sure kung makikita ko pang ganyan to bukas kasi hindi ko rin alam kung hanggang anong oras ako dito eh. 3 days kasi yung 200 pesos. So pwede natin sulitin, di ba? Habang nagsasayang tayo, para makita nyo lang yung sunset dito. Okay, ganyan ang itsura. Ano to? Ang daming shells. Tsaka mga bato na galing sa ilalim ng dagat. Oh, ang ganda nito. Pwedeng ilagay sa aquarium. Walang katao-tao. Ni wala mang nagsuswimming. So, ganyan yung itsura ng Dalampasigan kasi katatapos ng bagyo. Kaya medyo, alam mo yun, madumi. Oop. May mga bato-bato doon eh. So, doon daw maganda mag-fishing. Then, pwede maglakad mula dito hanggang doon sa mga bato na yun. Okay, pang ilan na ba nating camping to? Hindi ko na maalala eh. Ito pa rin, ang gagamitin nating ilaw. Malakas pa rin, umaabot pa rin hanggang bukas. Sulit na sulit. At still, 4 pa rin ang aking ilaw. Well hike. Ayan sa mga wala pa. Marami nang bumili nito. Sulit. 250 pesos lang. Magiging 300 plus kapag pinaship mo. So, lahat ito ay available sa Shopee. Pindutin nyo lang yung screen, then nasa gilid lang yung ating Shopee link. Ayos din tong mga magnet na dinidikit ko sa canopy ko para mailagay yung ilaw. Kaso, may disadvantage din. Mahina yung kanyang karabiner. Kasi mabilis siyang bumaluktot ng ganyan. Tapos, lumalabas na yung bakal. Dapat ba dito? Parang mababa yung ilaw ah. Dapat ganyan, no? Aray ko, napasok. Kung tutusin, yung 4 na ilaw, sapat na. Kaya lang kasi gusto ko maliwanag eh. Kailangan ng ilaw nyo mga 6, ganyan. Pero pagka multiple nights, kailangan mo na magdala ng power station. Meron ako, pakita ko sa inyo. Ito hindi ko kayo binebentahan nito, pinapakita ko lang. Try kong hanapin tapos itag ko kayo dito. Kung meron, kasi bagong release lang to. Ito yung Bluetooth power station. Marami siyang saksakan, Type-C, USB, and DC output. Meron din siyang ilaw. Yan, ganyan lang sa kalapad. For reference lamang. Ito na ang inyong paboritong programa, ang pagluluto. Ang sabi sa comment section, huwag ko daw pagtabihin ang raw meat at yung mga gulay dahil para maiwasan ang sakit. So ito ang ating tilapia. Buhay pa kanina to. Pipirituin natin ng tilapia, isang hiwa para sa side. Okay, and then aasinan. Ito yung pampalasa dyan eh. Pati nga pala yung daing, ipipirito na rin natin kasi para hindi masira. Labas ang mini tagnan. Yung talong, madali lang to eh. Puputuli lang ng ganyan. Okay, ang palaya naman. Tatanggalin lang ang buto. Pagkatapos, yung mga okra at yung talbos. Yan. Okay, mukhang luto na ang kanin. It's time para magluto naman ng isda. Dagdagan natin mantika para maganda yung lutong niya. Basic na basic lang ang ating luto ngayon. Prito at ipapakulo lang itong mga gulay.
Ang lamig oh. Dapat bago ko hiniwan, hinugasan ko muna. Kalimutan. Golden brown. Ang lutong niyan. Okay, pwede na to. Tapos lutuin din natin to. Ang sarap naman nito. Aray! Aray ko ah! Aray ko, napaso ako. Baka ma-overcook. Iinitin ko pa bukas eh. Eto namang mga gulay. Tignan niyo yung mga aso. Binabantayan nila ako. Okay, habang pinapakuluan natin ng gulay, gagawa naman tayo ng sausawan. Lalagyan ko ng kalamansi, yung alubebe, at saka lalagyan ko ng suka. Mix muna natin. Tapos ilagay ang alubebe. Tapos lagyan ng konting suka. Oh, pwede na siguro to. Then, itatapon lang natin tong tubig niya. So, ganyan siya ngayon. Okay, pwede na to. Alright, ang ulam natin ngayon ay piritong tilapia, nilagang gulay, ang sausawan, bagoong, at maraming kanin. Ito yung ulam na kailangan kinakamay. Kain po tayo. Lutong-luto. Sausaw natin dito. Ang palaya. Talong. Dahil sa sausawan ko, mapapadami ang kanin mo. Okra. At siyempre, talbos. Kahit wala ka ng isda, basta meron kang ganito na sausawan, goods ka na sa gulay. Try naman natin yung pisngi ng tilapia. Ito. Sabayan niyo akong kumain. Grabe. Ang simple lang ng ulam pero sarap. Masarap din yung kanin na may ganyan na tutong, yung ganyang kulay. Makunat-kunat. Togi! May pants ako. Dalawa. Binabantayan nila ako. Ito na yung pinaka gusto kong part pagka may ulam ka na tilapia. Kasi ito na yung time na pag ganyan na yung tilapia, ibig sabihin ubos na yung kanin mo. Papapakin mo na to, lalo na yung ulo. Sarap yung maalat-alat siya. Ito, for safety, lalagay ko dito. Diyan ka muna. Ito yung pinaka-dessert natin kaysa mag-soft drinks. Siguro itong isang saging bukas na lang ng umaga. Meron naman tayong pangkan. Gusto nyo ng orange? Ito yung marshmallow. Tingnan nyo, ang bilis niyang umapoy. Oh. Sindihan na rin natin to. Madali lang palang paapuyin yung mga kahoy na ganito eh.
Tikman nga natin tong marshmallow. Nakaka-dry siya ng dila. Tapos, pag ginuya mo, makunat-kunat. Pero parang natutunaw siya sa dila. Sunugin natin ng konti. Ano ba kasing lasa nito pagka nasunog? Ayan, pwede na ba yan? Yung ganyan? Nag-iba yung lasa. Pag hindi mo siya niluto, matabang yung lasa. Pero pagka dinaan mo sa apoy na ganyan, lalong tumamis. Aapoy pala yung marshmallow pag tumagal. Bakit? Sino bang naka-discover na dapat padadaanin sa apoy yung marshmallow? Luto na, lulutuin pa. Ayaw ko na ng marshmallow. Sobrang tamis. Ang isa pang maganda dito, maliwanag sa buong campsite. Tsaka hanggang dun sa pinaka-entrance, may ilaw. Hindi nakakatakot dito kasi alam mo may caretaker, may ilaw. Okay, dito naman tayo sa tabing dagat. Oh, di ba pinuntahan natin kanina? Wala kang makikita dyan. Blanco. Pero masarap. Nature na nature. Now is the time para maligo. Pakita ko naman sa inyo yung tsura ng CR nila. So, etong CR, ito yung importante sa mga camper, lalo na may pagkaro yung campsite. Okay. Ayan, ganyan yung itsura ng CR nila dito. Ayan, ganyan yung bubong niya. Ganyan yung space sa taas. Ganyan yung ilaw. Ito para sa lalaki. Ito para sa babae. Okay, ganyan yung itsura ng likod niya. Ito yung nagsisilbi niyang lababo. Ayan, may tubig. Yan ang nakikita kong problema sa pintuan nila. Hindi nagsasara. Sira na yung bisagra. So yun, maliligo muna ako. Ayan, tapos na akong maligo. First time ko lang naranasan to. Yung tubig nila dito. Unang buga, kulay puti yung tubig. Tapos, ang init niya di ba malabo siya. Tapos umuusok-usok siya ng konti. Hindi makita yung kamay ko. Tapos, maya-maya lang, lilinaw yung tubig. Malinaw na siya. Oh, kita na yung kamay ko. Bakit ganun? Expect ko talaga malamig yung tubig dahil tabing dagat nga tayo. Pero bakit ganun? Ay, may heater sila. Alright, excited na ako para bukas. Tara, tulog na tayo. Good night, guys. May problema ako. Ayaw lumipad ng drone ko. Vision sensors error daw. Tapos, unable to take off, sabi niya. So, kahit anong gawin ko, ayaw pa rin niya mag-take off. Feeling ko hardware ang problema nito. Kaya wala akong drone shot ngayon. Pagka umaga nga pala dito, low tide. Kaya yung mga bato doon, kitang-kita So, pwede tayong maglakad-lakad doon. May nagbigay nga pala sa akin ng ulam. Binigyan ako ng alimango at saka hipon. Pinapabigay nung may-ari. Maraming salamat po sa may-ari ng CST. Ay, nanonood daw sila sa atin. Pinost nga ako Guess who? Sabi niya sa post. Alam ng mga viewers ko kung ano yung itsura ng tent ko. May nahuli akong isda. Kaya lang, hindi galing sa dagat, galing sa tao. BB Kibelo muna ako. Sa tabi tayo ng dagat kasi iba yung araw dito Ito sir yung akin. Pang beginner lang ba? Ito sir, yung pain ko. Minsan tao yung nahuhuli ko. Okay lang walang mahuli. Basta maturuan mo lang ako kung paano ilagay yan sir. Ano yung madalas na nahuhuli dito sir? Grouper po. Nice, masusubukan yung aking fishing rod sir. Mababa pa kasi dito sir kaya walang isda dito. Huwag nyo lang kakalimutan itong pamputol ng tali kasi baka sobrang laki ng mahuli ninyo. Hindi mo mapuputol yung nylon kasi sobrang tibay niyan. So, ang mangyayari, sasama yung fishing rod. Para kayo mapapagod, so putulin mo na nun pag di mo na kaya. Habang palayo kami ng palayo, palakas naman ng palakas yung alon ngayon. Kaya pag pupunta kayo dito, dapat naka-sandals kayo. Kaya magtatanggal muna ako ng mic kasi baka mabasa. Kalahating tao na yung tubig Ganon. Nasa na? Sir, layo. Oh, yeah. Sige, sir. Ito yung
pwesto namin, maliit na isla. Kaya dapat mamimingwit kayo ng low tide para lumabas tong bato na to. Kung hindi, matatangay ka sa malakas na alon na yan, oh. Hindi tayo mag-aalmusal hanggat walang nahuhuling isda. Andito na tayo sa main camping ground nila. Ang lawak, so ayun yung mga ibang camper. Maraming pwedeng pagpwestuhan. Okay. Sarap. Meron kaming narentang bangka. Pero doon kami sasakay kasi maalon dito. Thank you. Punta tayo sa dagat, pero magsasakyan muna. Siya nga pala si Sergio, ang owner ng CST. Nakababa na kami. May tindahan pala dito. Dito kami sasakay ng bangka. Sinuot ko na yung sapatos ko. Sarap maglakad pag naka-boots, oh. Pwede na tayo magtinda sa palengke nito pag may nahuli tayo. Ano yan? Kamain. Tapos itutulak na namin yung bangka papunta doon sa laot. Arya! Aura mami! Nice! Ito muna kainin namin. Sarap. Huli. Huli yun? Ewan ko. Huli yan. Huli to? Huli. Oo nga no. May huli. Oo nga no. May huli na siya. Ayun, ayun, pula. Ay, ano? Ang laki. Ay! Oh, may video? Nice! Nice! Laki pula. Lapu-lapu to? Oo. Nice one! Nice one! Huli na rin. Pwede lutuin to. Galing. Nice one. Ganun-ganun lang pala, no? Yung hila-hilain mo lang. Mahina ang huli ngayon. Dalawa pa lang nahuli namin. Pero okay lang. Lapu-lapu naman yung isa eh. Para tayong si MacArthur. I shall return. Yan po yung nahuli namin. Pinagtyagaan po namin mga 2 oras. Okay, balik ulit tayo dito sa tent ko. Hindi pa ako nag-almusal. 3:30 PM na pala. Okay, dito na ako pumesto sa likod ng tent kasi pag hapon, yung araw nakatutok dito sa harapan ng tent ko. Ngayon, ang unahin ko ay magsasangag muna tayo ng kanin. Pwede pa yung kanin ko kahapon. Buti lang nakapag-merienda kami ng cookies kanina. Tatapon ko na to kasi ito yung pinagprituan natin kahapon. Maalat to eh. Okay, before natin pakukuluan ito, kailangan putulin natin yung matalim ng hipon. Saka yung mga galamay and then yung buntot. Sasamahan natin siguro ng noodles para meron tayong sabaw. And then, since 3 naman yung itlog natin, ayan, lalagyan natin ng itlog yung noodles. Tapos, meron pa ako ditong alimango. Ay, buhay pa to. Ayan, gumagalaw pa. Tumatakas. Uy! Ito na ang aking hipon. Wow! Baka maipit. Mabilis lang palang maputol yung mga galamay niya. Ito yung first time kong mapapa 3 days and 2 nights ako sa isang campsite. Kulang yung isang buong araw para ma-experience mo yung campsite na to. Dami pwedeng gawin. Pwede pang umakyat doon sa taas. Sipin mo, 200 pesos 3 days. Kaya ang dami nag-i-stay dito ng 1 week. Malakas po ang signal dito. Ako po ay naka-TM. Full bar ang signal. Actually, mas malakas pa yung signal dito kaysa doon sa camping ground na malawak. Ang dami pang binigay nung may-ari ng campsite sa akin. Ito, binigyan ako ng Sitio Tangal tumbler, CST na t-shirt, 3. Suot natin. Ito, ganda. Sitio Tangal. Kapal ng tela. White black tuloy yung aking forma ngayon. Okay na siguro to. Okay, ngayon naman noodles. Okay, kain na tayo guys. Ito ang aking first meal ngayong araw. At mukhang masarap sa suka itong aking ulam. Dagdagan mo pa ng bawang. Tapos sili. Ang laki na ito. Tara, kain po. Medyo nahihilo na ako sa gutom. Dapat to nilalagay sa ibabaw ng kanin. Nanginginig na ako. Lagyan natin ng suka with
bawang sile. Okay, kain po. Sarap ng ulo. Ako'y nanginginig Sarap ng may bawang sili Tapos ito naman. Siguro babae ito. Ang laki. Tignan yung kamay ko. Grabe yung laman. Konting suka. Tignan nyo. Malasang malasa. Grabe, lasang-lasa. Tsaka natin kudkurin yung laman. Ayan. Lagyan natin ng sile with bawang. Anghang. Tingnan nyo yung gitna. Grabe. Tapos inumin mo. Tapos putulin natin. Grabe yung laman. Ang taba. Tapos lagyan mo ng suka with sili. Ito yung laman nyo. Hindi muna ako tatayo. Poproblemahin ko na lang yung damit ko mamaya. Side A, side B na naman ako nito. Yung kapitbahay natin na camper, dahil alis na sila, binigyan nila ako ng pagkain. Shoutout sa Sawi, maraming salamat dito. Ayun, ako na lang mag-isa dito. Alam mo, nakakalungkot pag ganyan eh. Yung nasanay ka na may kapitbahay ka, tapos bigla mawawala sila. Hindi talaga maiwasan na ako talaga laging mag-isa sa isang area. Buti na lang, unlimited yung tubig dito. Yung tatlong importante sa pagka-camping ay nandito naman. Tubig, kuryente, at maayos na CR. Ngayon, ang aking pangalawang gabi sa mga ilaw ko. Wala pa akong chinarge. So kagabi kasi, nung bandang mga 2 AM, pinatay ko rin tong Christmas light kasi nasisilaw ako dahil hindi ko na tinatakpan yung tent ko. So ngayon, ginagamit ko pa rin siya. Meron tayong merienda. Pero bago yon, ihawin muna natin tong isda.
Minsan nakakarinig ka ng footstep dito, hindi mo alam kung aso o tao eh. Etong isda na to, wala siyang kaliskis. So paano to? Hiwain lang dito, di ba? Tapos etong maliliit, paano to? Kawawa naman, maliit pa. Niluto na natin, nandito na to eh. May pinatong akong martis dito, di ba? Nawawala. Yung cloudline na lang natira. Paano nangyari yun? Sino kukuha nun? Dito yun eh. Kaya nga nakaganyan yung Cloud9 eh. Diba? Dito ko pinatong. Oh. Saan napunta yun? Posible kaya ang aso ang kumuha? Naghugas lang ako ng isda eh. Posible ba yun? Kunin ng aso yung nakabalot pa na chichirya? Maaamoy ba niya yun? Hindi ko pa naman binuksan yung martis eh. Pagaganayin natin ang pagiging investigador ko. Investigahan natin ang crime scene. Ang last na lugar kung saan natin nakita ang martis ay dito. Obserbahan natin, walang bakas. Dito naman, makikita nyo, may bakas ng paa ng aso. Ayan, 3 ang daliri. Ngayon, hinahanap ko kung saan dinala. Meron akong nakita dito, piatos. At malabo namang dito dalhin ng salarin ang pagkain dahil malakas ang alon ngayon kumpara kagabi. High tide na naman ngayon, no? Ayun na nga ba sinasabi ko? May nawawala na naman. Yung iihawin ko nawawala. Nako. May bakas ng guhit. Guhit mula dito. Sinabit ko dito yung isda ko, nawawala. May isang asong nagbabantay sa akin dito. Wala akong iluluto ngayon. Ano nangyari dito? Confirm natin kung talagang aso yung kumukuha. Iwanan ko tong camera sa lamesa. Mag-iwan ako ng pagkain dito ha. Meron akong bangus dito. Catch and find pala. Let's prove it. Iwan ko pala yung mic dito. Pati yung lagayan nawala. At least napatunayan natin hindi multo yung kumuha, di ba? Grabe, sulit na sulit yung butane na to. Pag bibili kayo ng butane, ito na lang oh. Ngayon na nag-almost 3 days tayo tsaka 2 nights. Ngayon ko masasabi na yung mga dala nating mga camping equipments, gadgets is abot hanggang 3 days. Basta practical ka lang sa paggamit like yung ilaw. Hindi naman kailangan lahat naka-on. Hindi ko pa nagamit itong power station ko. Ngayon 100% pa rin siya. Ito nga pala yung ginagamit kong power bank. Nasa ngayon ay nasa 16% na lang. Pangalawang gabi ko na. So maganda dito, meron siyang saksakan ka agad, hindi mo na kailangan ng charger para ma-charge mo to. Meron siyang magnet dito para pwede mo i-charge dyan yung wireless. Charging something sa phone. Meron siyang sabitan, di ba? Pero ito ay cable. So pwedeng lightning, tapos Type-C. Pwedeng Type-C to lightning, vice versa. Ayan. Meron din siyang USB. 20,000 mAh, pwede sa airport at pwede sa China. Meron siyang CCC. Pero sa China ko to nabili. Meron naman siyang kamuka sa Shopee. Lagay ko na lang dyan sa lower left screen. Baka interested lang kayo kasi sinishare ko lang. Ay, meron nga pala tong stand. Ayan. Okay, tapos na akong maligo. Mukha na akong di naligo. Kasi dalawa yung t-shirt na binigay nila na white. Hindi ko naman kasi expect na mangyayari to. Huling luto na lang para bukas sa almusal, mabilisan, and syempre magkakape tayo, and then magliligpit ulit tayo ng mabilisan. Good night sa mga nanonood sa akin ng gabi. Let's go! Gising alas 10 ng umaga, malala na naman.
Day 3. Low tide na naman yung dagat. Sarap nagising. Kung paano yung gising natin kahapon, ganun din yung gising natin ngayon. Ang sarap magpa-araw dito. Kung mas maaga ka nagising, o kaya hapon, pwede ka mag-setup ng upuan dito. Kaso pag hapon, pa-high tide na nun eh. Kaya pinaka-best time is morning. Sobrang safe para sa mga bata na magtampisaw dito. Kasi yung mababaw is hanggang dun pa. So, ang dami mong pwedeng puntahan dito. Natuyo ba yung sapatos ko? Sana pati medyas natuyo. Ay, hindi, basa pa. Dumaan yung caretaker, binigyan tayo ng ulam, lapu-lapu. Tapos ilalaga natin siya. Meron tayong dahon dito, tapos sibuyas, kamatis at sili green. Siguro naman hindi na mawawala to, nandito ako eh. Ayun, no? Sarap niyan, may magic. Naubos na yung isang butane ko. Gagamitin ko na to. Isang isda lang yung lulutuin ko. Medyo matabang lang yung lasa. Buti na lang may bagoong ko. At least may lasa. Meron nga pala akong suha. Titikman natin after natin kumain. Tara, kain na. Ang lambot ng laman. Masarap talaga yung bagoong. Nakakaganang kumain. Sarap pa ng hangin. Guguhit sa tiyan mo. Meron akong knife dito eh. Gusto ko lang tikman eh. Hindi ko naman mauubos to eh. Paano makikita yung laman? Ayun, ang laman. Ito ang the best. Matamis. Kahit na hindi ka na uminom ng tubig, sobrang masabaw na to. Meron nga pala nagtatanong kung ano bang tripod yung gamit ko kapag nagbablog. Since 2017 ko pa ito ginagamit. Ang tatak niya is Andover. Gusto ko siya kasi mabigat tapos gawa sa alloy. So kapag ka nakalagay yung ating selfie stick na ganyan, hindi siya madaling matumba dahil mabigat yung nasa ilalim. At ang maganda dito, kahit na paulit-ulit mo siyang gamitin, hindi lumuluwang yung kanyang mga paa dahil pwede mo siyang i-adjust. May tornilyoan siya dyan. At ang maganda pa dito, kapag hindi pantay yung pinagpapatungan mo, pwede mong i-adjust. Halimbawa, mababa dito. Pwede mong ibali ng konti ito para tumuwid yung tripod mo. Halimbawa, ganyan. Tapos, pag tinupi mo, ganyan lang siya kaliit. Yan, check nyo na lang dyan sa lower left screen. Kung wala, i-search nyo lang Andover.
tripod. Magsasapatos muna ako at magbibihis para mabilis ang kilos. Ito na naman tayo sa ating pagliligpit. Power Ranger na naman tayo sa pagliligpit. Gusto kong post yung kay Mass Rider Black eh. Ito ang pinaka the best long sleeve na pang motor. Okay, ito na ang hinihintay ninyo, ang ating pagliligpit ala Mass Rider Black. Okay, conclusion naman tayo. Para sa akin, mararamdaman mo dito yung pagkaro sa tabi ng dagat. Lalo na kung dito ka pupwesto. Yung CR, ayun, basic lang. Sa rate naman dito, ito na ang pinakamurang campsite na napuntahan ko. For 200 pesos per head, good for 3 days and 2 nights. Walang security deposit. Pagdating sa pet, ayun, obviously, pwede yung mga pet dito. Tayo naman ngayon ay pupunta dun sa headquarters nila, dun sa main campsite para magbayad at magpaalam. Ito na yung headquarters nila. Hello po. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Sir, salamat ha. Next time ulit. Bye-bye, bye-bye. Salamat. Hello po. Kumusta po? Personal yung idol ko. Yun o. Salamat po. Salamat po. Thank you po. Bago matulog. Ano pangalan mo, sir? Gilbert. Sir Gilbert. Shoutout po, Sir Gilbert. Thank you po. Bye-bye po. Enjoy po. Apo. Bye-bye. Thank you. Super nag-enjoy naman ako sa pagka-camping natin dito. Kakaibang adventure. Alright, doon na tayo sa ating garay. Naglambing yung motor ko. Bigla na lang siyang namatay. Tingnan nyo. Walang lumalabas sa screen. Tapos nagbiblink yung ilaw niya. Ayan o. Ayaw din mag-start. Buti may signal dito. Ayan, 1 bar. Buti nakontak ko sina sir. Papabuhat tayo sa kanila. Ayaw nga no? Ito, pwede dito. Yeah. 4x4. Tulak tayo sa atras tayo. Dito tayo sa mga. Hop! Mababaw lang pala eh. Ito po, nagdadamo po kami. Up, malalayo. Dito malalayo. Okay. Ang galing. 1, 2, 3. Naglambing yung motor ko. Nagpapapalit na yata. Kaya nahilig. Sige, pansamantala lang. Par, mukhang magpo 4 days yata ako dito. Ay, 1 week sen. Ayoko na yan par, hindi gumagana, sa'yo na lang. Wala akong panggastos. Bye, ingat kayo, salamat. Dami na to. Oh, sa inyo na yan. Hey, what's up? Ito na, nabiyahe na kami. Ito na yung motor, tinaloy namin ulit. Then yung bag ko nandito. Kasi 5 kami sa loob ng sasakyan eh. So yung box ko nandito, jacket. Merienda muna kami sa bahay. Mga alas 8 ng gabi makakarating kami doon. Alright, sa wakas, nakarating na kami sa bahay. Ito, ibababa na namin yung motor. Sir, salamat ah. Yes, sir. Pero kakain muna tayo dito. Alright, maraming salamat sa mga umabot dito sa part na ito. At kung may request kayong ibang campsite and iluluto, dating gawi, yun ang pupuntahan at iluluto natin. Maraming salamat. See you next vlog. Read for Speed.